hirap balutin sa utak ko kung paano nila magagawa na yung mag-asawa ay kasama. It's unbelievable eh. Si Dayan at saka si John. Siya na pala, si Pia at si Christian. Kasama ang kanilang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia. Yung isa nasa lap ni Hill. Yung dalawang katawan nasa likod ng Montero. Nadagdagan pa ang sospek sa babaeng pulis at 8 taong gulang na anak. Nadagdagan rin kasi ang mga revelasyon sa investigasyon sa mapait na sinapit ng mag-ina. Napagalaman na kasama pala ni Pia Panganiban at kanyang mister na dating pulis ang kanilang mga sariling anak sa pagdispatsa sa mga bahay ng mag-ina. Matatanda ang nagsalita ang inaanak na car agent na nauna nang itinurong utak sa krimen. Pero sa pagkakataong ito, itinuro na niyang mastermind ang dating mister ng biktima. Matapos kumanta ang kanilang tauhan o striker, nagsalita na rin si alias Pia kaugnay sa nalalaman niya sa patay ng ninang niyang si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollianedo at 8 taong gulang na anak nitong si John Ismael. January 16 daw nang magpunta ang mag-ina sa kanyang bahay sa Novaliches, Quezon City. Kinumpirma niya raw sa kanyang ninang na nabago na ang papeles ng sasakyan ni Dayan na unang nakapangalan sa asawa nito na si Police Senior Sergeant John Mollianedo. May bayad na rin daw si Pia para sa sasakyan ni Dayan. Ang kapitbahay nilang handang bilhin ng EUV sa halagang 450,000 pesos. Sa investigasyon, pumunta raw sa bahay ng car agent na si Pia ang pulis na si Dayan para ipabenta na ang kanyang sasakyan na EUV para naman ipambayad sa kabo ang down payment na 550,000 pesos na nauna niyang ibinigay ni Pia para sa pambili niya ng bagong SUV. Pero matapos ang bintahan, wala raw maipakitang bagong SUV si Pia. Kaya nagkaroon umano ng pagtatalo sa pagitan ni Dayan at Pia sa loob ng bahay nito sa Novaliches. Tumutugma naman yan sa kwento ng striker at tauhan nila Pia na si alias Hill na nagkaroon ng komosyon sa bahay. Pero si Pia, itinuro naman ang dating asawa ni Dayan na si John na nasa likod ng krimen. Pero itinanggi rin ito na sa bahay niya nangyayari ang krimen. Una nang idiniin ni alias Hill na si Pia at asawa nitong si Christian ang nasa likod ng krimen. Wala pang bagong pahayag ang mister ni Dayan, pero nauna nang iginiit ng kanyang kampo na wala umano siyang kinalaman sa krimen. Samantala, isang babae rin ang iniresto ng SITG. Nasa loob din daw ito ng bahay ni Pia nang maganap ang krimen. Isa rin daw ang babae sa naglinis ng crime scene. Sa investigasyon ng SITG, lumilitaw na 3 beses na ibenta ang sasakyan ni Dayan, kaya nakarating ito sa Baguio City. Peke rin daw ang mga papeles na ipinagawa ni Pia. Nagawa pa rin daw isakay sa na-recover na sasakyan sa Angeles, Pampanga ang bahay ng mag-ina para idaan ni Pia sa harap ng car dealership sa Quezon City. Itinapon na lamang daw sa Victoria, Tarlac ang bangkay ng batang si John Ismael at nang pabalik na, dumaan sila sa bypass road para itapon naman ang bangkay ni Dayan sa Pulilan. Ang masaklap, habang ginagawa umano ito ng mag-asawang Panganiban ang pagdespatsa sa mag-ina. Napagalaman na kasama pala nila ang kanilang mismong sariling mga anak. Maaari raw na nagawa ng mag-asawang Panganiban ang krimen dahil sa patong-patong na utang ni Pia sa kanilang mga kaibigan dahil sa pang-i-scam nito sa mga buyer ng sasakyan. Nahaharap na sa kasong 2 counts of homicide at carnapping ang mga sospek. Maaari rin daw gawing witness ng SITG and CRPO si alias Hill habang nilinaw ng SITG na hindi na nga nila iniresto si Police John Mollianedo. Ito'y iniimbitahan lamang ng SITG pero kalaunan isinama rin nila sa kaso. Nasa 3 complaint naman ang na-scam na mag-asawang Pia at Christian ang inaasahang mag-file ng kaso. Narito ang ilan pang detalye at mga revelasyon na tiyak magpapalaglag rin ng inyong mga panga. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos.
Maraming Ako po salamat! yung voluntary po na sumuko sa kapulisan po dahil nahabag na po yung kalooban ko. Nakukonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nanlulumo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin po talagang isuko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawan ng lahat. Mahirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntary po akong nagbigay ng salaysay ng pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talaga ang may gawa ng lahat po. Ano po ang nasaksihan? Nung 16 po ng gabi na nangyari po yun, ako po ay tinawagan na papuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ako. Nag-standby at tinanong ko po yung asawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa na ni Pia na tinanong po ako na, pare, saglit lang dyan ka lang, huwag kang aalis. Sabi niya sa akin ganun. Tapos, bigla na lang may kumatok sa gate. Kasama na ni Pia. Pagbukas ko ng gate, kasama ni Pia yung biktima po na nasasabi po. Then, nag-lock po. Then, dumiretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos, lumabas po yung asawa ng lalaki. Nakibanding po sa akin sa labas at tinanong, pre, diyan ka lang, huwag kang aalis. Pag umalis ka, tulungan mo muna ako. Sabi niya sa akin ganun. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras. Hanggang sa lumipas po, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba pong tunog. Tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua yung hindi ko kilalang babae na nasa loob po, na nakaganon po. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. After nun yun, nagkagulo na sa loob. Tapos sinabihan ako nung asawa ng Pia Katrina na huwag kang magsasalita, ikaw ang isusunod ko. Sabi niya sa akin ganun. Kaya napilitan po kung hindi na lang talaga tumulong. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na ng pag-asawa, nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko ganun, mahirap yung ginawa ninyo. Mga anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako. Mahirap, may anak rin po ako eh. At nadadawit ako sa hindi ko naman kasalanan ginawa. Yun lang po yung pag may ko sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sila po talaga. Wala na pong iba. May gawa. Yun lang po. Yes po. Bali po, pasok niyo po ng bahay, patay na po yung babae. Opo. At sa muna yung babae na nakita na po yung Unang-una po ay nakikiramay po kami sa pamilya ni Diane Marie Molinido at ang anak niya si John Ismael. Nireport po sila nawawala noong January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi si Diane Marie po sa Bulacan at sa Tarlac. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal, si Pia Katrina Panginiban at si Christian Suarez Panginiban. Ang kanilang accomplice si Hill Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova nagahalaga ng 450,000 at
ibinigay yung pera sa binigay yung pera dito kay Dayan Molinido. Sa bahay ng Molinido, ayon sa investigasyon, sa bahay ng Molinido ay pinatay si Dayan Marie, sa bahay pala ni Panginiban, ay pinatay si Dayan Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya'y nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Mahirap po sa paniwalaan kung paano nangyari to, pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Christian Suarez Panginiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Dayan Molinido at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot pabalik. Tinambak nila ang katawan ni Dayan Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay dumiretso sila natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila ay natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid, ang kapatid ni Pia, na si Christian, ano pangalan ba? Kapatid ni Christian, na si Maribel. Nando doon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin yung anggulo ng asawa ni Dayan na si... Ano pa ng asawa? Na si John Molinido. Si John Molinido po at si Dayan ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kaagad kasama ang suot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse pero binenta na wala sa kanya. Okay, so ang pangalawa dito ang pagkapatay kay Renato Kasaway, isang officer ng PIDEG na very decorated, very noted sa kanyang trabaho. Siya po ay napatay noong January 31 sa isang septic tank sa Malolos, Bulacan. Medyo masalimuot po to. Kaya magre-report po ang PRO3, General ng PRO3, na siya po ang magsasabi kung ano po ang chronology of events. Sir, thank you very much. So I'll give you the brief circumstances surrounding the death of Staff Sergeant Kasaway. On January 24 at about 8:30, birthday po ito mismo nung ating victim ni Staff Sergeant Kasaway. He asked permission from his wife na siya ay pupunta sa Malolos to meet an asset. And nangyari po, hindi na po siya nakabalik. That's why the following day, next slide. The following day, his wife reported to Baliwag City Police Station that his husband was missing. And right there and then, naglabas din tayo ng flash alarm para to locate the victim. And we even created an SITG to focus primarily on the investigation surrounding the circumstances of the incident. Next slide.
On January 30, because of this investigation, we learned that one of our policemen in Malolos, Bulacan, meron siyang kinalaman doon sa insidente. That's in the person of Corporal Vivancio Abalos. Because, remember, this January 24 na wala si Kasaway, ito ay binaril. Binaril ito doon sa isang compound, and the gunman, Julian Salamat, together with another witness, went to Corporal Abalos, binanggit niya lahat na pangyayari. So, na-discover natin yan January 30 na. So, makikita mo dito yung talagang deliberate yung pag-conceal ni Abalos nung insidente. Dapat, nung 24 pa lang, nung hapon, nung nag-report sa kanya, dapat, inaresto niya dapat si Salamat. And inireport sa kanyang chief of police, which he did not do. Ang ginawa niya, pinabayaan niya lang makaalis yung gunman, si Julian Salamat. So, on January 30, about 6 p.m., nakuha rin natin yung isang witness in alias Mark natin. Siya rin yung nag-elaborate, nag-corroborate ng statement ni Corporal Abalos kung paano pinatay si Corporal Kasaway. Next. That's why on the eve of January 30, at about 11:30 p.m. ng gabi, a joint operation composed of the PRO3, the Malolos CPS, the PDEG, the SOCO, we went to the crime scene located sa isang subdivision sa Malolos in Barangay Mohon. And dun nga, na-discover natin sa septic tank yung cadaver ni Staff Sergeant Kasaway together yung kanya mga personal belonging. The cadaver was positively identified by his wife. In-identify mismo ng asawa niya na yun si Staff Sergeant Kasaway. And from the crime scene, we recovered empty shell. And based from the SOCO report, Corporal Kasaway, mayroon siyang 3 tama ng baril, isa sa ulo at 2 sa kamay. So makita natin na parang sinasangga niya. So ang primary suspect dito si Julian Salamat. Next. That's why on 31, we also arrested the owner of the place, nung bahay, in a person of Oliver Mauricio. Dahil alam niya yung pangyayari, doon mismo nangyari sa lugar niya, and hindi niya rin na-report ito. Just imagine yung bahay niya, yung pinagtapunan na septic tank is only 3 to 4 meters away from his house. And we also arrested another 2 suspects in the person of Arvin Santiago and Nick Conboy. Next. So, yan yung ating yan yung Vivancio Abalos, yung police natin. Inaresto natin siya for his concealment. Accessory siya doon sa krimen. Na kung dapat hinaresto niya na nung 24, dapat arrested na natin yung gunman. Next slide. And on 31 of January, the 2 arrested suspects executed an extrajudicial confession surrounding their participation. Sila kasi yung unutusan na linisin yung crime scene at ibaon yung victim natin sa septic tank. So may personal knowledge sila. Next slide. And the following day, na-inquest natin yung arrested suspect. We have 4 arrested suspect, including Staff Sergeant Kasaway. Next slide. So ito na yon. 4 yung arrested natin, but we still have 7 at-large suspect included in the filing of case. Na-inquest na po ito together. Ito yung 4 and yung ating 7 other suspects. Next. So ito po yung we're able to got a video kung saan ito yung lugar kung saan yan si Staff Sergeant Kasaway pumasok para makita niyo yung participation. Next slide. Ito yung suspect natin, si Julian Salamat. Si Julian Salamat. Naka-jacket siya na next slide. Ito yung other suspect, Arvin Santiago. Arrested din natin ito, Arvin Santiago. Sila naman yung inutusan para linisin yung crime scene at ilagay sa septic tank yung cadaver ng ating victim. Next slide. Then ito yung mga other at-large suspect natin. Next slide. Next slide. Next slide. Pati yung mga, dyan sa harap kasi niyan, parang may mga tricycle dyan, so dyan sila nag-i-stay. Narinig nila, pati yung pagputok, but wala silang ginawa because nandyan din sila, mga taga dyan sila. So makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Just imagine, nangyari January 24, na-discover natin January 30, nobody from them reported the incident kung hindi pa natin na-discover. Next slide. So that is actually the actual video na makita natin from the crime scene. As of now,
will be applying for a cyber warrant, mga CCTVs, and of course, the crime scene, binabantayan pa rin natin to gather more pieces of evidence to supplement yung adding evidence submitted during the inquest proceeding. So thank you very much. Okay. Para lang mas klaro, meron kami na-retrieve na video na actual events na nangyari. Hindi lang pinapakita na pinapatay siya, pero the gunshots were heard at saka yung pagpasok ng lugar. Pwede nyo pakita yung video? Pakiplay, pakilakas yung volume. Pakilakas yung volume. Pero magkukulang na. Ang taon dyan. Pwede na yun. Kailangan malaman natin. Sige. Si Kasaway. Pwede na. Hindi, 11 yun eh. 11 o 12? 11 yan. 12 yan? Ayun na ulit ito. Okay. Stop na. Stop. Ayan. Kaya nakita nyo may... Pwede yung stop. Meron siya mga bullet holes sa... yung pagpasok niya ron, parang sinalag niya. Pero lumusot. Pero ang cause of death yung gunshot sa ulo niya. This case is considered solved except for the apprehension of the several suspects, namely Julian Salamat alias Mon. The DLG is putting a 1 million peso price tag on the head on the arrest, on information leading to the arrest of Mon Salamat. Ang bawat pinapatay po, ang bawat buhay po ng pulis ay mahalaga sa amin. Hindi ho namin pinapamenos kung may nangyari sa aming kapulisan. Ginagawa nila ang kanilang trabaho, napakataas ang tiwala ng mga tao sa kanila. Yung mga gantong klaseng bagay ay hindi natin pwedeng palusutin. I am announcing a 1 million peso reward for information leading to the arrest of Mon Salamat and company. Questions? Thank you, sir. For the PDEG pre-RO3 issue, first question is Mr. Edwin Balasa of Abante. Good morning po, Sec. Sec, tanong ko lang, ano po yung dahilan nung pagpatay dun sa pulis? According to yung records namin, nung December 24 ay may operation si Kasaway na nag-result sa 50 grams na parang kasama sa operations nitong Salamat. So, ang words nung sa inquest sabi, nagiging problema na to. So, ayun na naging motivation doon. Thank you. Next is Ms. Marlene Pajernos of DCMM. Sir, clarify ko lang, anong operation yung tinutukoy po ninyo at anong ibig sabihin nung nagiging problema na to, sir? Kasi nung December 24, nagkaroon ng operations laban dito sa grupo ni Salamat. May nagkaroon ng ni Mauricio, Oliver Mauricio. So yung masyado nang malapit sa knowledge of the syndicate si Kasaway ay gumawa na sila ng paraan para patayin si Kasaway dahil masyado na malapit. Natukoy na siya. Yung syndicate, sir, anong klaseng sindikato sila? Walang pangalan yung syndicate. Pero according to our investigations, yung mga membro nitong mga suspect ay kasama sa Black Riders Force Multipliers. Hindi po gang ang Black Riders. Membro lang sila nitong Black Riders Force Multipliers. Apparently, within that force multiplier group na tumutulong sa mga traffic, sa PNP, ay may sarili silang operation sa loob na hindi naman yung Black Riders mismo, pero yung mga tao doon involved sa drug distribution. Thank you. Next is Mr. Mark Macalalad, DCWB. Ay, Sec, good morning. Dito kay Julian Salamat, ano po yung background niya at saan siya nakakuha ng baril para magamit na
pambaril dito kay Kasuway habang nagtatalo po sila. Okay, ito si Julian Salamat. Member siya ng Black Riders Force Multipliers. So, lumalabas na yung ginamit na baril, pag baril kay Kasaway, baril mismo ni Julian Salamat. Julian Salamat. Okay. Sir, itong si Police Corporal Bebencio Abalos, bakit niya na-fail to implement yung arrest? Okay, ganito, no? During the day of the incident, that was, nangyaring incident 24, ano? Nung hapon, nag-report ito si Julian Salamat kasama yung isang witness natin, kay Corporal Bebencio Abalos. Sinabi niya lahat na surrounding, paano ginawa niya, na nabaril niya si Kasaway. Itong si Abalos, wala siyang ginawa. Dapat nga, as a police officer, dapat inaresto niya na to eh. Or kung di man na-aresto, kumuha siya ng ibang kasama para ma-aresto to, inform his chief of police. Nalaman lang namin yung na alam niya, just imagine after 6 days, January 30. That's why, nung makumpleto natin yung istorya, we effect the arrest against Corporal Abalos as an accessory to the crime. Sir, yung 7 remaining na suspect, sa tingin niyo, sir, within the area pa, Bulacan? Patuloy yung ginagawa nating operation ngayon, sinusundan natin sila. Dahil karamihan dito, taga-Bulacan lang naman eh. Taga-Bulacan lang naman lahat to. Oo. Thank you, Sir Mark. Next is Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Hello po, sir. Sir, ang una po kasi, lilinawin ko lang po, yung una pong reason kung bakit daw po binaril is dahil daw po nag-joke di umano. So, ano po ba yung bakit naging ganun po yung initial investigation po natin? Ano yung una naging self-confession po nila? Yan yung initial lang na binanggit. Pero as we go on with the investigation, hindi yun talaga yung pinaka-real motive. During the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Kasaway, target na talaga nung ni Salamat dahil nagiging problema nila. Remember, yung yung may-ari ng bahay, HBI yan, yung Oliver Mauricio. And yung nahuli ni Kasaway last December 24, tao ni Oliver Mauricio. Para maliwanag. Okay. Kaya doon sa statement ng ating witness, ang quote-in-quote sabi niya, si Kasaway magiging problema na nila. Because last December, nahulihan yung isang kasama nila, nahuli nito ni Staff Sergeant Kasaway. Nabanggit din po ba bakit po sa septic tank naisip po ibaon itong si Kasaway? Yung kasi ang pinakamadaling paglagyan nila nung cadaver. Kaysa ilalabas nila, mataong lugar yung labas niyan. Kalsada yan, toda yan. So yung mga toda doon, kaya sinama natin sila because they heard the gunshot wounds, the gunshots, pero wala silang ginawa, nobody reported to the police. What happened? Dahil takot sila. Just to follow up that, broad daylight kasi ginawa eh. So maraming tao nakarinig ng gunshot doon sa lugar na yan. Kita nyo may mga tambay eh. Pero yung actual shooting, hindi nila nakita. Narinig nila yung gunshots, pero doon lang sila, tambay lang sila. So, para ilabas yung katawan, may hirapan na. Kasi bukas yung gate eh. So, ang pinaka-convenient, doon mismo, tinapon na lang nila sa septic tank. Sir, ano na lang po yung effort natin para mahanap pa po yung iba? Na mga Meron na, suspect? may current manhunt operations na kami. Mahanap rin naman yan. Pero kaya nga naglagay na kami ng 1 million price tag para sa capture ni Salamat. Thank you. Second to the last question on Kasaway case is Ms. Rhea Ilagan of UNTV. Good morning, sir. Sir, pinabanggit kanina ni RD na hindi hinuli ni Corporal Abalos. itong si Salamat kahit ikwinento na niya kung ano yung That's ginawa right. niya kay Kasaway. Sir, ano ang paliwanag sa inyo ni Corporal? Bakit hindi niya inaresto? Okay, as a background, yung Black Rider Force Multiplier, si Corporal Abalos, ano siya dito? Consultant. Parang siya yung nag-ano nito. Consultant nito. So, nakakahiyaman, pero ang sabi niya sa amin, hindi niya inaresto dahil natakot daw siya. The more kaming nagkaroon ng, ba't di mo inaresto? Pulis ka. Dapat inaresto mo yon. Hindi niya rin nireport, sir, kahit kanino. Na-discover natin, January 30 pa, sir. Oo. Sir, papaano naman nalaman ng PNP na may ganito na napatay nga si Kasaway kung mismong si Corporal ay hindi inireport sa inyo? Actually, meron na tayong mga, during the investigation, meron tayong mga hint na doon nangyari. So, good thing, isang witness ang namagandang loob na pumunta sa amin at siya ang nag-relate ng kwento based sa kwento ni Julian Salamat. And from there, kaya natin natuntun yung lugar and nag-conduct tayong joint operation to retrieve the cadaver
Sergeant Kasaway. Thank you, sir. Thank you. Last to ask question on the Kasaway case is Ms. Eunice Celario, Filipino Mirror. Sir, good morning. Regarding po dun pa rin po kay Kasaway pa po, ano po yung pinaka-role ni Julian Salamat? Bakit nagiging problema nila si Kasaway? Parang baliktad. Again, kasama Kasi sila, pulis po nung isa. si Kasaway pumunta ron, parang may pupuntahan siyang asset. Yung lugar na yun kasi notorious sa drugs, nahuli niya na yung unang 50 grams di ba? Parang follow-up operation na yun, yung pinuntahan niya ron sa Bulacan. Yung Salamat, siya yung nagutos na patayin na yan. Ayun, parang narinig sa video na ano. Pero siya ang prime suspect na umutos na patayin na yan. Nagiging problema na siya. Sir, clarify ko lang po, mayroon po kasi akong nabasa na parang asset si Salamat. Ayun ang pinupuntahan ni Kasaway. Opo. Yung asset niya. Ang asset niya si Salamat, pero si Salamat rin ang pumatay sa kanya. How about po yung Oliver Mauricio? Siya yung head ng grupo nila, yung Oliver Mauricio. No. Okay, thank you po. Thank you, ma'am. On the first issue, Molinido case, first to ask question, Ms. Leia Ilagan of UNTV. Good morning, Sec. Sir, nakita na ba natin kung ano ang background ng mag-asawang Ay, suspect? marami silang criminal cases. Yung babae, may kaso ng estafa. Yung lalaki, dating pulis na na-dismiss 2014. So, marami silang kaso na talaga yung mag-asawang yan. Sir, magkakilala ba si asawang pulis nitong biktima Yes, at saka itong mga suspect? Inaanak nila sa kasal. Yan. Tapos, sir, bakit daw napatay yung bata? Ano po yung... Kasi pinatay na yung nanay, ando doon yung bata. Hindi naman kasama dapat talaga yung bata sa transaksyon Binitbit lang na nanay. Parang nakaplano na talaga na papatayin yung nanay. Pinatay na rin yung bata. Sir, may binabanggit itong si Pia na wala daw silang kasalanan ang itinuturo yung asawa. Na-validate na po ba yun ng PNP? Yes, binabali. Under protective custody si detention ngayon yung asawa. Pero ang lumalabas talaga, yung mag-asawa talaga ang gumawa. Titingnan namin kung anong involvement ng asawa dito. Thank you. Next, Mr. Jun Veneracion, GMA. Sir, magandang umaga po. Sir, dun po sa particular role ng mag-asawa, kanyo yung babae, yung ahente, binaril dun sa bahay, yung si Corporal Molinido, binaril po dun sa bahay ng ahente. Sino po ang bumaril sa kanya? Yung Christian. Yung Christian Panginiban yung asawa ng ahente. Dating pulis rin. Siyang pumatay. Ang accomplice nila dyan ay si Hill, alias Hill. Siyang tumulong pag-dispose ng katawan. Kasama siya doon sa ruta ng pag-alis. Nung umalis po yan, kaya ang hirap balutin sa utak kung paano nila magagawa na yung mag-asawa ay kasama. It's unbelievable Si Dayan at saka si John. Si Pia at si Christian. Kasama ang kanilang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia. Yung isa nasa lap ni Hill. Yung dalawang katawan nasa likod ng Montero. Nasa likod. Fortuner pala. Nasa likod ng Fortuner. Ang plano nila, halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Ayun ang sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat Pati anak kasama. They were at the scene of the crime.
Sec, dun sa batang biktima, sino ang nagbalot ng plastic at pumatay? Hindi, nagbalot ng plastic. Sila eh. Parang... Oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Hindi binaril yung bata eh. Binalot ng plastic. Sec, habang ginagawa nila ito, ikanyo, di ba isang bahay lang yun? Isang bahay lang yan. Nandun din yung po mga anak nila. Andun rin. Na-witness nila. Nasa kwarto yung mga bata, hindi nila nakita yung crime. Pero narinig nila. Narinig nila. Sigurado, narinig nila kasi maliit lang yung bahay eh. So, binaril muna yung nanay, kinuha yung bata, dinala sa isang kwarto, binalot ng plastic sa ulo, hanggang namatay, binalot yung mga katawan, saka din nila sa, tapos naman sabi ng bata, punta tayo ng Baguio, nilagay sa likod ng kotse. Isang paglilinaw na lang. Ano po ba nangyari sa transaction ba't nauwi sa patayan ito? Ayun ang, parang pinag-interestan yung 450,000 eh. Na presyo ng Innova na binibenta. Nabili na kasi, ibibigay na yung pera dapat kay Pia. Kay Dayan. Bibigay na yung pera kay Dayan, hindi na binigay. Imbes na ibigay sa kanya yung pera, binalil na lang siya. Yes. Thank you, sir. Next is Edniel Parosa of DCRH. Okay na? Hi, sir. Check yung mga anak no mga suspect. Ilan ulit sila, sir? Tsaka ano yung mga edad nila? Ano yung mga edad? Parang 10 years old, 8 years old, and 6 years old. So yung tatlo, sir, kasama doon sa sasakyan? Kasama sa sakyan. Sir, tama ba na, kasi may information na hindi totoong hindi nila na-witness? Hindi nila yung na-witness. pagpatay? Wala. Tsaka hindi rin naman mga minor mga yan eh. Halos hindi nila makakorroborate kung ano nangyari. Pero sigurado kami doon sila sa bahay nung nangyari yung yung patayan na yan. Would you know, sir, kung may participation yung tatlong anak doon sa pag-unload ng mga labing? Wala. So wala Maliliit talaga pa sila silang eh. idea? Wala. Halos wala silang alam. Sigurado ka. Kung may video pa kami ng palabas sila ng motel, parang naglalaro-laro yung mga bata eh. Wala silang kaalam kung ano nangyayari talaga. Hanggang makabalik, sir, dito? Nasaan na, sir, yung tatlong anak? Nasaan na ba yung tatlong anak? Sa next of kin nila nila Pia. Thank you, Sir Sa magulang ni Edniel. Pia. Next is Ms. Karen de Guzman of ABS-CBN. Sir, na-recover po natin yung cellphone po nung victim. Yes, May dumaan na po ba to sa forensic examination? Ano po naging resulta? Currently undergoing forensic examination. Kukuha pa kami ng cyber warrant para babuksan lahat. Pero andyan na. It's in process already na mabuksan lahat. It's in the possession of the PNP already. Das linawin ko lang po, sir, sa motive pa rin po. Sorry, medyo nalito lang din po ako sa motive. Bali po nagkaroon ng problema yung transaction po. Walang problema. Nabenta na yung Innova. Binayaran na. Imbis ibigay yung pera kay Dayan, pinatay na lang siya. Nakuha na yung Innova. May buyer na. Sir, nabanggit po ba kung bakit kasama po yung 8-year-old dun sa transaction? Binitbit lang. Binitbit lang na nanay. Halika, sumama ka sa akin. Parang ganyan. Sumama ako anak. Ganun lang. Opo. Thank- Sir, thank- follow up lang din po. Meron po mga nakitang bakas na dugo dun sa bahay. Dumaan daw po ito sa luminal examination. Tapos na rin po yun. Tapos na, pero ang theory is yung sofa ay nakabalot na sa plastic eh. Kaya sa luminal examinations, walang nakita. Ngunit yung DNA ng dalawang labi ay nakita doon sa Fortuner. Nakita sila. Thank you, ma'am. Next is Mr. Jason Sigales of Inquirer. Good morning, Sec. Yung baril po ba na ginamit allegedly para patayin po si Miss Molinido ho, natagpuan na po ba iyon? Hindi pa. May suspect kami kung saan tinago. Nag-a-apply na ng search warrant para puntahan yung bahay na yan. Base po ba sa information ho natin so far, natukoy na ho ba anong caliber ng baril ho ito? Wala pa. Wala pa. Tapos, sir, yung Innova ho na binenta, I'm not sure lang po if nabanggit na ho before, no? Pero nasan po iyon?
Nasa HPG Baguio. Nakuha na ho siya. Nakuha na. Yung Fortuner ho na ginamit, di ba ho nasa Pampanga? Na-recover siya sa Angeles, Pampanga. Nabanggit ho ba bakit naiwan ho sa Pampanga whereas bumalik ho sila ng Fairview? Tinago talaga, pinatago talaga doon sa ano. Nakatago ho siya Hindi, sa broad loob. daylight eh. Parang sa isang paradahan lang siya nakita eh. Isang paradahan lang. Thank you, Sir Jason. Next, Mr. Alfred Dallison of People's Journal. Morning, sir. Sir, 2 questions lang. Yung asawa nung napatay na policewoman, off the hook na ba siya? Hindi pa, not yet. He's still a person of interest sa kaso to. Mainly because 2 things eh. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. So, we're digging further into the possible angle na kasali yung asawa niya. Sir, last question, sir. Palaging sinasabi ng DOJ yung certainty of conviction dito sa kasong to and other major cases. I think this is a slam dunk case. But for the appreciation of the DOJ na to, sa mata ko lang tingin ko tapos na tong kaso to. Certainty of conviction na to. Thank you. For both cases, certainty of conviction na. Thank you, sir. Next is Mr. Vince Lopez, Manila Standard. Last question na. Sir, Okay. good morning po. Sir, nakapanayan po namin si Mr. Hildy last Sunday and according sa kanya is nung pagkapatay dun sa mag-ina is ipinasok sa storage. Yun pa rin po ba ang tinitignan? Doon, parang sa stock room yun ng bahay. Stock room ng bahay nila. Tapos, yung nung Sunday din po is na-report na inaresto si Mr. John Molienido. Ano na po ba ang ano niya? Arestado pa rin po ba or restrictive custody? Hindi, ayun nga. As we said, person of interest siya under restrictive custody ng PNP ngayon. Thank you, sir. Last question, sir. Ms. Leia Ilagan. Okay, last na. Sir, dismiss police din itong asawa ni Pia, tama po ba? Yes. Si Christian. Pwede po bang malaman paano siya na-dismiss? Anong kaso? Katulad din ba nito? Anong kaso ni asawa? Hindi yung isa yung asawa ng Pia. Ano yung kaso? Kidnapping. Si kidnapping with serious illegal detention. Ito. May robbery rin. No, matagal na. Matagal na siyang dismissed. Magkasama talaga yung asawa sa pagplano ng lahat na to. It appears na magkasama talaga. Even the sister, yung sister nung suspect, ando doon siya present siya at umamin na present siya nung nangyari lahat. Okay? Okay, thank you very much. Good morning to all of you.